Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Inflation sa Pilipinas bumaba sa 6.4% noong Hunyo dahil umano sa mga hakbang ng gobyerno sa gitna ng tensyon sa Middle East. Palasyo pinili na huwag magsampa ng kaso laban sa mga Pilipinong nagprotesta sa Canada. Tuluyang pagbabawal ng mga kemikal na nakakasira sa ozone layer nais isakatuparan ng Department of Environment and Natural Resources bago pa ang taong 2030. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Bahagyang gumaan ng inflation o galaw ng presyo ng bilihin noong buwan ng Hunyo matapos itong bumaba sa 6.4% mula 6.8% noong Mayo. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ito na ang ikalawang sunod na buwan na bumaba ang headline inflation. Umabot rin ang average inflation mula January hanggang June 2026 sa 4.8%. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng langis sa kabila ng patuloy na tensyon sa Middle East. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic na inumin sa 5.2% noong June mula 5.7% noong Mayo. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na bumaba ang inflation kasabay ng mga nakaraang pagbabago sa pandaigdigang merkado. Matatanaw din aniya ang epekto ng mga programa ng gobyerno para mapanatili ang seguridad sa supply ng pagkain. Halimbawa nito ang tulong pinansyal sa mga magsasaka, mangingisda at tsuper, gayon din ang pag-alis sa toll para sa mga sasakyang nagkakarga ng produktong agrikultural. Dagdag ni Balisacan, malaking tulong ang pagbaba ng inflation sa pagpapagaan ng gastusin ng bawat kabahayan. Ipinahayag ni Palace Press Officer Claire Castro noong Martes na hindi nagsampa ng reklamo ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa mga Pilipinong nagprotesta at nangharas sa kanya noong opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Ayon kay Castro, iginagalang ng gobyerno ang karapatan ng mga nagpoprotesta sa kalayaan ng pagpapahayag. Nagpahayag ng pagkadismaya si Castro sa ikinilos ng mga nagprotesta at idiniin na bagamat malaya silang ipahayag ang kanilang mga pananaw, ang mga personal na pag-atake at paghahangad ng kamatayan sa ibang tao ay hindi nakatanggap-tanggap. Dagdag pa niya, wala siyang planong alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagprotesta at wala ring impormasyon sa mga ulat na maaaring harapin nila ang legal na aksyon o deportasyon sa Canada. Layunin ng Department of Environment and Natural Resources or DENR ang tuluyang pagbabawal ng mga kemikal na nakakasira sa ozone layer o hydrochlorofluorocarbons o HCFC bago sumapit ang taong 2030. Sa paglulunsad ng ikatlong parte ng plano laban sa HCFC phase-out sa Quezon City nitong Martes, sinabi ng DENR Environmental Management Bureau o EMB na ito na ang huling hakbang ng Pilipinas para tuparin ang pangako nito na pangalagaan ang kalikasan sa ilalim ng Montreal Protocol. Sa Montreal Protocol, nangako ang Pilipinas at iba pang bansa na unting-unting itigil at tuluyang ipagbawal ang mga kemikal na sumisira sa ozone layer batay sa itinakdang schedule ng phase-out sa iba't ibang kemikal. Ayon kay DENR-ENB Director Michael Drake Matias, ang huling bahagi ng plano ay tutuon sa pagpapalakas ng kaalaman ng mga aircon at refrigerator technician. Mahalaga ang kanilang trabaho upang mapigilan ang pagsingaw ng mga masamang kemikal sa ating kapaligiran. Dagdag pa ni Matias na batay sa siyensya at sa pag-aaral at obserbasyon, ang ozone layer ay gumagaling na at kailangan nating itong ipagpatuloy para sa mga susunod pang henerasyon. At sa balitang pangkalakalan, bubuksan ng kumpanyang World Beck Services International ang Iloilo Trio Events 2026 kung saan tampok ang mahigit 400 negosyo at paninda mula dito at sa ibang bansa. Ayon kay WSI Marketing and Communications Manager Leo Salonga, 3 exhibition ang gaganapin sa Iloilo Convention Center mula July 9 hanggang 12. Ito ang Philippine Building and Construction Exposition o PhilBex, Travel and Leisure Expo o TLEX at Manila Foods and Beverages Expo o MAFBEX. Layunin ng 3 expo na bigyan ng plataporma ang mga negosyo, turismo at culinary industry sa Western Visayas.
Dagdag ni Salonga, umaasa silang kikita ang Expo ng 150 million hanggang 200 million pesos. Sinabi naman ni Maria Victoria Lara, Director ng Iloilo City Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition Office, na bibigyan ang mga lokal na negosyo ng oportunidad na mapakilala at dalhin sa pandaigdigang merkado ang kanilang mga produkto. Samantala, pinayagan na ng National Irrigation Administration ang First Gen Corporation o FGen na i-develop ang kanilang Aya Pump Storage Project o Aya PSP, isang 120 megawatt hydropower plant sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ito'y bilang tugon sa panawagan ng gobyerno na mamuhunan sa renewable energy at patatagin ng seguridad sa enerhiya ng bansa. Pinirmahan ng NIA at FGen ng isang Memorandum of Agreement noong June 30 para sa pagtatayo at pag-operate ng Aya PSP sa loob ng 25 taon. Gagamitin ng Aya PSP ang Aya at Masiway Reservoir, gayon din ang 132 megawatt Pantabangan Masiway Plant at ang 165 megawatt Kaseknan Plant. Ayon kay First Gen Senior Vice President Dennis Michael Gonzalez, kailangan ng maraming pasilidad na may storage para masuplayan ng electricity grid ang peak demand para sa kuryente tuwing gabi. Makakapaglaan naman ang proyekto ng dagdag na suporta para may mapagkunan ng NIA ng supply na pang-irigasyon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.